Patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng mga otoridad sa Cordillera Administrative Region para sa pagsasaayos ng kanilang komunidad matapos ang mga nagdaang mga bagyo sa bansa. Si Clint East Van Tutanes ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Puspusan ang clearing operations na isinasagawa ng DPWH Cordillera upang mabuksan ang mga naisarang kalsada matapos manalasa ng bagyong Marce at Nika sa rehiyon. Sa tala ng ahensya, umabot sa kabuoang 113 road sections ang naapektuhan sa rehiyon sa pananalasa ng bagyong Marce kung saan karamihan ay naitala sa Apayao. As of November 12, nabuksan na ang 81% dito. Samantala, sa bagyong Nika ay 46 road sections ang naapektuhan, 70% dito ay nabuksan na. As soon as possible kasi yung claymore ng mga mamamayan. Kasi kung di natin ma-open, apektado yung economic activities natin dito sa Cordillera kung di natin open yung mga kalsada natin. Mahigit 23.68 million pesos ang cost of damages sa infrastruktura sa rehiyon nang manalasa ang bagyong Marce. Kasalukuyan namang kinokolekta ang datos sa cost of damages na idinulot ni Nika. Samantala, siniguro ng DPWH CAR ang kanilang kahandaan na rumisponde sa anumang magiging epekto ng bagyong Ophel. Nakadeploy na po lahat yung mga equipments natin, yung mga personnel natin sa pag-clear ng landslide. So ready na sila. Pag may mga incidents na mangyayari doon, andun na sila. Pinayuhan naman nito ang mga motorista na maging maingat at updated sa kalagayan ng mga kalsada sa rehiyon lalo na sa panahon ng bagyo. Mula sa PIA Cordillera, Clint East Van Tutanes para sa Balitang Pambansa.